Let's pray. Aming Diyos, muli aming binibigay sa inyo ang mga oras na ito para ikaw ang siyang mangusap sa amin. Hiling namin ang inyong kapatawaran, ang inyong paglilinis upang, Panginoon, ang salita mo ay talagang umurok sa aming mga puso, sa aming isipan, at hayaan na ang salita mo ay talagang maging tabak na siyang hihiwa sa kalooban ng aming mga buto at kalamnan. At ito ay magsilbing aral para sa amin, O Diyos. Sa iyo lang ang kapurihan at hiling namin ang banal na Espiritu na siyang aming maging guro. Amen. So, James chapter 4, verse 11 to 12. Brothers, do not slander one another. Anyone who speaks against his brother or judges him speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Yeah. So, 2 verses lang po. Ito pong salitang slander sa original na lengguwahe, sabi nga kulang pa actually itong word na slander sa English. Yung pagsasabi ng yung pagbibigay ng maling patungkol sa isang tao. Kumbaga, paninira, yung pagsasabi ng hindi katotohanan patungkol dun sa taong iyon. Pero since sa English, walang ibang salita kundi ang salitang slander, then yun ang ginamit dito. So sabi rito may prohibition, do not slander one another. Yeah. So si James, nakita niya na yung kanyang mga mambabasa ay nahulog na sa habit ng pagkri-criticize sa bawat isa. Kaya sinabi niya, stop speaking against one another. Yun po actually ang ibig sabihin nun, hindi lang po slander. Do not speak against one another. Do not speak evil of your brother. Okay? Do not think of your brethren as someone who is low in understanding. Okay? Yung sabihan mo ang isang tao na ikaw wala kang kwentang tao. Yan. So sabi, wag mong gagawin yan. Wag mong sasabihin yan. Wala kang alam. Mga ganyang salita. Wala kang silbi. Yan, mga ganyan. Bakit? Bakit hindi natin dapat gamitin ang mga ganitong salita? Dahil ito ay paninira sa ating kapwa mananampalataya. Sabi nga. Sabi, kapag ang isa ay nagsalita laban sa kanyang kapatid o kanyang hinusgahan na ang kanyang kapatid, sabi nga, siya mismo ay lumalaban mismo doon sa batas. At siya ay umuupong husgado doon sa pangyayaring yaon. So wag po tayong dapat umupo as judges
ng ating kapwa mananampalataya o ng ating kapwa-tao. Huwag natin silang mamaliitin. Okay? Ingatan po natin na magamit natin ang ating mga dila sa maling bagay. Lalo na yung outburst of anger, outburst of emotions. Yung focus is you being now the judge. Instead of us being at the mercy seat of God, seeking His grace, tayo na ngayon ang nagiging husgado. Kaya sabi diyan, when you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. See? Dahil kapag hinusgahan mo ang kapwa-tao mo, ayon sa sarili mong pananaw na wala ka namang jurisdiction at saka wala kang pruweba, wala kang ebidensya para patunayan na siya nga ay yaon, ay ito ay paninira. Sa salita ng law, it is perjury to tell lies about a person. Siniraan mo na siya eh. Siniraan mo na ng kanyang pagkatao na hindi naman pala totoo. Now, hindi ibig sabihin na hindi na tayo magre-rebuke ng ating mga kapatid. Dahil sinasabi naman sa Bible, an open rebuke is better than hidden love. So, hindi po ito patungkol sa rebuke, kundi ito ay pag-criticize or pag-judge or pagmamaliit sa ating mga kapatid na wala namang kalugaran. At dito ang tinutukoy kung bakit sabi nga, you stand in judgment on it. Tayo kasi ang tumatayong naghuhusga, ibig sabihin niyan ay mas mataas ka kaysa sa Diyos na siya ang nagbigay ng batas. At siya ang talagang tunay na hukom. Na siya ang maghuhusga, supposedly. Inunahan mo na ang Diyos. Ikaw na ang umupo sa trono ng Diyos. Yun ang ibig sabihin niyan. Kaya to speak or to slander someone or to say vile things against someone, lalo't yung mga sinasabi mo na bitawan mo sa iyong dila, saan ba nagmumula yan? Nagmumula yan sa puso. Mga naipon yan sa loob ng iyong puso. At yun ang lumalabas sa bibig, kaya nga sinabi ng Panginoon, hindi yung kinakain natin ang marumi o masama, kundi yung lumalabas sa ating bibig, kasi yan ay galing sa ating puso, sa ating isipan. Hindi yan makatwiran, hindi yan makadiyos. Ingatan natin yung ating salita. Ingatan natin. Wala tayong karapatan. Tayo nagkakasala, kaya kapag tayo ay nakapagsalita ng ganun, at nahimasmasan na tayo, humingi ka na ng tawad dun sa taong yun, na iyong na nasiraan o siniraan. Humingi ka rin ng tawad sa Diyos sapagkat ikaw ay pumesto bilang isang Diyos na hindi ka naman Diyos. Yun ang sinasabi diyan. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. See? Ang Diyos, siya ang may karapatan na manghusga. Dahil siya ang manlulubo, siya ang manliligtas, at siya rin naman ang magdadala ng mga tao sa impyerno. Siya rin ang, sabi nga, I create peace and I create calamity. At kung kinakailangan gamitin niya mga kalamidad, para nang sa ganon, magising ang mga tao, ay malaya siyang gagawin niya on.
Sa Romans 14, verse 3 to 4, aking bubuksan lang aking Biblia, ay meron lang po akong idadagdag doon sa ating nasabi. Sabi diyan, verses 3 to 4, the one who eats everything must not treat with contempt the one who does not. And the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. See? Pagdating po sa ating mga kapatiran, ay kailangan maging tama ang ating pakikitungo sa kanila. Hindi natin pwede silang ilaglag sa or sabihan ng mga hindi kanais-nais. Dahil sabi nga, sila mismo ay nilalang nakawangis ng Diyos. At kapag meron tayong mga kapatid na mahihina pa ang pananampalataya, kaya ng aking nabasa, ito ay patungkol sa pagkain ng mga ino-offer sa mga idols sa templo. Sa atin bilang mga Kristiyano ay, sabi nga, walang saysay ang mga yan. Dahil mga idol is nothing. And therefore, kung ano man ang binigay sa iyo sa pagkainan, kung ito man ay galing pa sa templo, pwede mong kainin kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Pero may ilang mga mananampalataya na baguhan pa lang at mahina ang kanilang pananampalataya. At sa kanila, kapag kumain ka nito, ay sila ay matitisod. So sa mga pagkakataong yaon, ay hindi natin gagawin ang mga bagay-bagay na katitisuran ng ating mga kapatid sa Panginoon. So, yan. So, here makita natin dito na pag tayo ay naghusga o nag-criticize sa ating kapatid, atin nang inaagaw yung posisyon ng Diyos sa kanyang pagiging otoridad ng lahat. Kaya sabi, God is the one lawgiver and judge. Siya nagbigay ng batas, siya ang may karapatan, siya ang qualified na maghusga, at siya rin ang may responsable para ipatupad ito. At yan na ipapakita niya sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas at sa kanya ring paghuhusga, sa kanyang paninira, destroy. Siya ang may karapatan kumitil ng buhay. Bakit? Dahil siya ang enforcer ng batas. So, ang mga sumusunod sa kautusan ng Diyos, then sabi nga, sila ay pinagpapala ng Diyos, at sino man ang mga nagbabiolate ng mga utos ng Diyos, ay sila rin balang araw ay paparusahan ng Diyos. So, God stands supreme as giver of the law and as judge. But you, sabi nga, who are you to judge your neighbor? May tanong sa pagwawakas, ano? Sino nga ba tayo para husgahan ang ating kapwa-tao? Sabi sa Galatians 6, 1-5. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted.
carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. So dito makikita natin na dahil sa ang ilan sa mga tagabasa ni James ay nahulog na dito sa kasalanang ito, that they sit in judgment over their neighbors. Yan na nga, kumbaga, ang laki ng kanilang pagkukulang at pagkakasala. Now, hindi ibig sabihin na hindi na tayo susunod sa mga batas na mga in-institute ng Diyos gaya ng mga korte. Hindi naman po yan ang ibig sabihin yan. Dahil ang mga batas na yan ay ang mga Supreme Court, mga Court of Appeals o mga Regional Trial Court, lahat ng korte ay tinatag din ng Diyos para mabigyan ng karapatan ang lahat at mabigyan ng tamang hustisya. So, sinasabi na ang pag-upo sa paghuhusga sa ating kapwa-tao na mali ay yung hindi totoo ang ating mga pinagsasabi or mga salitang nakakasakit at nilalapastangan ang ating mga kapwa-tao. Now, pagdating sa iglesia, binibigyan din ang mga pastor ng otoridad para sila ay mag-counsel, okay? Magbigay ng godly decision regarding issues in the church. Kapag mayroong mga hindi nagkakaintindihan sa loob ng iglesia, ang mga pastor ang siyang maharap. Pero hindi pwedeng isang pastor o one-man rule na kung saan ang sabihin ng pastor ay yun na ang batas. Hindi rin din po tama yun. Kailangan galing sa salita ng Diyos at kung maaari, meron siya mga kapwa, mga pastor na kung saan sila ang titingin at babalansihin ang lahat ng ito. Kaya dito nga sa ating binasa sa Galatians 6, sabi nga, kapag meron mga nahulog sa kasalanan, sabi nga, tayo na mga namumuhay sa Espiritu, ay dapat na ngayon natin silang i-restore gently. Hindi rin ibig sabihin ng mga pastor ay may karapatan lapastanganin ang mga taong nagkasala. Kailangan pa rin na kausapin ng maayos, ng masinsinan. Pero hindi dapat na lalabas sa bibig ng pastor ang pagmumura o ang pagiging pugnacious, palaaway. Okay? Or yung sasabihin niya na basta sinabi ko, yun na. Kung hindi naman pala ayon sa salita ng Diyos yun, hindi natin pwedeng sundin yung pastor na yun. Okay? Kaya kailangan mabalanse din po. Kaya sabi, huwag natin isipin na kung tayo, tingin natin sa ating sarili, tayo'y matuwid na, mataas na, may holier than thou attitude ngayon na namumuo sa ating puso't isipan, dapat po yan ay mawala rin. Bakit? Lahat tayo ay mga makasalanan pa rin sa harap ng Diyos. Huwag natin itataas ang ating bangko, huwag natin itataas ang ating mga sarili at tapakan na lang ang ating mga kapatid at basta na lang magbitaw ng kung ano-anong mga salita na wala namang katuturan.
o katotohanan. Kaya't ingat po tayo kasi oras na nabitawan mo na yung mga salitang yan ay nakakasira. Okay? Or sabi nga, nakakabigay ng buhay. So kung magsasalita tayo, sana yung magbibigay buhay at hindi yung makakasira at mauwi sa kamatayan. Okay? So, ingatan natin yung mga harsh, unkind, critical spirit na nagpapatuloy na nagtuturo at nagbibintang ng hindi naman totoo sa ating kapwa mananampalataya o kapwa tao. Okay? So, yan po ang ating inaral ngayong gabi. I hope and pray na may natutunan na naman tayo at hindi ito kumbaga mere words, but these are indeed words coming from our God. So, I hope tayo magpakumbaba, aminin ang ating mga kasalanan at ihingi natin ito ng tawad at makipag-ayos tayo sa ating mga kapwa mananampalataya. Purihin ng Diyos itong ating mensahe ngayong gabi.